Gandang gabi na naman po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, pagpasensyahan nyo na po talaga at ginabi na naman po si Nanay Really Mix Stories, si Lola Inday, dahil katatapos lang po ng event dyan sa covered court. Maghapon po yan ngayong Sabado. Marami pong pa-music, kaya hindi po pwede tayong mag-video dahil kahit saan po ako pumunta dito sa loob ng aming bahay, talagang dumadagundong po yung music nila. So, ganun po talaga. Kaya mga kaibigan, ako naman po hindi rin papayag na hindi po makapagbasa ng salita ng Diyos sa araw na ito. Kaya muli, samahan nyo na naman po ang inyong Nanay Really Mix Stories at tayo po magpapatuloy sa ating Bible reading. Nasa unang kronika pa rin po tayo at tayo po ay magsisimula uli sa chapter 24, yan ang karugtong po ng unang kronika chapter 1. Tayo po ay nasa chapter 24 na at ang title po nito, ang gawain ng mga saserdote. Ito ang talaan ng mga angka ni Aaron, ang mga anak niya, sina Nadab, Abiu, Eleazar at Hamar. Sina Nadab at Abiu ay unang namatay kay Aaron at walang anak. Kaya sina Eleazar at Itamar lamang ang naging saserdote. Sa tulong ni Sadok na anak ni Eleazar at Abimelech na anak ni Itamar, ang mga angka ni Aaron ay hinati ni David sa 24 na pangkat upang maghali-halili sa paglilingkod. Marami ang puno ng sambahayan sa angka ni Eleazar kaysa kay Itamar. Kaya sa 24 na pangkat, 16 ang napili sa angka ni Eleazar at 8 lamang ang kay Itamar. Pinili sila ni David sa pamagitan ng palabunutan sapagkat maging sa angka ni Eleazar at ni Itamar ay may punong saserdote at punong tagapamahala sa bahay ng Diyos. Si Simaya na anak ng Levitang si Natanael ang nagtala ng mga pangalan at ginawa ito sa harapan ng hari. Nasaksihan din ito ng mga prinsipe ni saserdote Sadok, ni Abimelech na anak ni Abiatar, at ng mga pinuno ng angka ng mga saserdote at Levita. Isang sambahayan ng mga saserdote ang itinala na sa panig ni Eleazar at isa rin kay Itamar. Ito ang pagkasunod-sunod na paglilingkod mula sa una hanggang ika-24 na pangkat. Joywarib, Jedaya, Harim, Shurim, Malakias, Mihamin, Kus at Abias, Yesowa at Sakanias, Eliasib at Wakim, Jupa at Jesibiab, Bilga at Imer, Hiser at Afses, Pitaya at Hasakiel, Wakin at Gamol, Delaya at Maasayas. Ito nga ang kaayusan ng paglilingkod nila sa bahay ni Yahweh ayon sa itinakda ng kanilang nunong si Aaron sa utos ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ang talaan ng mga Levita. Ito ang iba pang angkan sa lipi ni Levi. Si Sobael sa angka ni Amram at si Hedias sa angka ni Sobael. Si Isyas, iba po yung Isaya sa mga kaibigan. Ito po ay si Isyas na isang pinuno sa angka ni Rehabias. Si Lumit sa angka ng Isharitas at si Jahat sa angka ni Silumit. Sina Jerias, Amarias, Jahasiel at Jekamiam sa angka ni Hebron. Si Mikas sa angka ni Uziel, si Samir sa angka ni Mikas, si Isyas na kapatid ni Mikas at si Sakarias sa angka ni Isyas, sina Mali at Musi sa angka ni Merari, si Bino sa angka ni Jaasiyas, sina Bino, Suhan, Sakur at Ibre, mga anak ni Jaasiyas,
sa angka ni Merari. Sina Mali at Eleazar ay walang anak. Si Jeramil sa angka ni Sis, sina Mali, Eder at Jerimoth sa angka ni Musi. Ito ang mga angka ng mga Levita. Ang mga ito, tulad ng mga saserdote, ay nagpalabuntan din maging sila'y puno ng sambahayan o hindi. Sinaksihan ito ni Haring David, ni Sadok, Abimelech at mga puno ng sambahayan ng mga saserdote at mga Levita. Sorry po mga kaibigan. Nakakaubo po eh. Chapter 25. Ang mga awit sa templo. Ibinukod ni David at ng mga pinuno ng Israel ang mga anak ni Asaph, Heman, at Jeduthun para manguna sa pagsamba. Sila ang magpapahayag ng salita ni Yahweh sa saliw ng alpa. Salterio at Pumpyang, ito ang kanilang talaan at ang kanilang tungkulin. Sina Zacchor, Jose, Netanyas at Asarila, sila ay pangungunahan ni Asaph na kanilang ama sa pagpapahayag ng salita ni Yahweh ayon sa utos ng hari. Sina Gedalia, Ziri, Jesayas, Hasabias, Matityas at Semi ay pangungunahan ng ama nilang si Jeduthun sa pagpapahayag ng salita ni Yahweh. Sila ay nagpupuri at nagpapasalamat kay Yahweh sa saliw ng lira. Sina Bukiyas, Matanyas, Osiel, Sibuel, Jerimoth, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamtizer, Josbikasa, Maluti, Hoter at Mahasyot ay mga anak ni Heman. 14 na lalaki at 3 babae. Ang mga ito ang ipinangako ng Diyos at ipinagkaloob kay Heman para siya maging dakila. Ang kanilang ama ang namamahala sa kanilang pag-awit sa bahay ni Yahweh, gayon din sa pagtugtog ng lira. Pumpyang at panderita, sina Asaph, Jeduthun at Heman ang namamahala sa kanilang mga anak ayon sa utos ng hari. Ang mga sinanay na ito, kasama ng iba pang mga kapatid na pawang naging dalubhasa sa pag-awit ay 288. Nagpalabunutan sila para malaman ang kanilang tungkulin. Sama-sama sila, matanda't bata, maging baguhan at datihan. Ang unang paglilingkod ay tumama sa angka ni Asaph kay Jose at sa kanyang mga anak at mga kapatid 12. Silang lahat. Ang sumunod ay si Gedalias. Kasama ang mga anak niya at kapatid, 12 rin sila. Ang pangatlo si Zior. Ang kanyang mga anak at kapatid, 12 rin ang bilang. Ang pang-apat si Isri. Sa kasama ang kanyang mga anak at kapatid, sila'y 12 rin. Ang panlima si Netanyas. Pati mga anak at kapatid, 12 sila. Ang pang-anim si Bukiyas. Kasama ang kanyang mga anak at mga kapatid, 15 rin sila. Ang pampito si Jesarela. Kasama ang kanyang mga kapatid at mga anak, 12 lahat. Ang pangwalo si Jesahiyas. Kasama ang kanyang mga anak at kapatid, 12 rin. Ang pansyam si Matanyas, kasama ang kanyang mga anak at kapatid, 12. Ang pansampo si Semi, kasama rin ang kanyang mga anak at kapatid, 12 rin. Ang panlabing-isa si Asariel, kasama ang kanyang mga anak at kapatid, 12 lahat. Ang panlabing-lima si Hasabias, kasama ang kanyang mga anak at kapatid, 12 sila. Ang panlabing-tatlo at si Subael, 12 rin sila, kasama ang kanyang mga anak at kapatid. Ang panlabing-apat si Matityas, 12 rin sila, pati ang kanyang mga anak at kapatid. Ang panlabing-lima si Jerimoth, 12 sila, kasama ang kanyang mga anak at kapatid.
Ang panlabing-anim, si Hananias, 12 rin sila, kasama ang kanyang mga anak at kapatid. Ang panlabing-pito, si Josby Casa. 12 rin sila kasama ang mga anak at kapatid niya. Ang panlabing-walo, si Hanani, 12 sila kasama ang kanyang mga anak at kapatid. Ang panlabinsyam, si Malyote, 12 sila kasama ang kanyang mga anak at kapatid. Ang pandalawampu, si Eliata, 12 rin sila kasama ang kanyang mga anak at kapatid. Ang pandalawamput-isa, si Hoter, kasama ang kanyang mga anak at kapatid. 12 sila. Ang pandalawamput-dalawa, si Gidelti, kasama ang kanyang mga anak at kapatid. 12 rin sila. Ang pandalawamput-tatlo, si Mahasiyot, 12 rin sila, pati kanyang mga anak at mga kapatid. At ang pandalawamput-apat, si Romam Taiser, kasama ang kanyang mga anak at kapatid, 12 ring lahat. Yan po, ang dami, ano? Nakakatuwa kasi puro mga pang-12 lahat. Chapter 26, ang mga bantay pinto. Ito naman ang mga pangkat na magbabantay sa mga pintuan sa angkan ni Kore ay si Meselemias, na kanyang apo kay Koat o Kot. At ang 7 niyang anak na sina Sakarias, Jediael, Sabadias, Jatniel, Elam, Johanan at Elionai. Ang pangkat ni Obed-Edom at ng kanyang mga anak na sina Simaya, Josabad, Joa, Sakar, Nathaniel, Amiel, Isakar at Pioliltai. Si Simaya ay may mga anak na naging pinuno ng kanilang sambahayan sapagkat matatapang at may kakayahan. Ang pangkat ng mga ito'y binuo ni na Otni, Rafael, Obed, Elsabad at ang 2 anak na matatapang din, sina Elio at Samakias. Ang mga anak at inapo ni Obed-Edom na pawang may kakayanang maglingkod ay 62. 18 naman ang mga kamag-anak na pinamumunuan ni Meselemias na pawang may kakayahan din. Kabilang din ang pangkat ni Hosa mula sa lipi ni Merari at binubuo ng kanyang mga anak. Si Simre, bagaman di panganay, ay ibinilang na puno ng sambahayan kasama rin ang iba pang mga anak niyang sina Helsias, Tibalias at Sakarias. 13 ang anak ni Hosa. Ang mga pangkat na ito sa pangunguna ng puno ng kanilang sambahayan ay may kanya-kanyang pananagutan sa pagbabantay sa bahay ni Yahweh. Nagpalabunutan sila ayon sa kanilang sambahayan para malaman kung alin pinto ang babantayan. Ang pinto sa silangan ay natapat kay Selemias at ang gawing hilaga ay sa anak niyang si Sakarias, isang mahusay na tagapayo. Kay Obed-Edom natapat ang gawing timog at sa kanyang mga anak naman ang mga kamalig. Ang pinto sa kanluran at ang pinto ni Silikit ay natapat kina Supim at Hosa. May kanya-kanyang takdang oras ang pagbabantay. Sa gawing silangan, 6 ang bantay araw-araw. Sa hilaga at timog ay 4 at 2 naman sa magkabila ng bodega. Sa malaking gusali sa gawing likuran, 4 sa labas at 2 sa loob. Ito ang mga bantay pinto na magbuhat sa angkan ni Kore at Merari. Ibang tungkulin sa templo. Ang mga Levita sa pangunguna ni Ahiyas ang namamahala sa kabangyaman ng bahay ni Yahweh at sa silid na pinagdadalhan ng mga itinalagang handog. Ang mga puno ng sambahayan ng angkan ni Ladan na nagbuhat sa lipi ni Gerson ay buhat sa angkan ni Jehiel. Ang mga pangulo ng pangkat niya ay ang kanyang mga kapatid na sina Zetam at Joel. Sila ang namahala sa mga kabangyaman ng templo at sa bodega. Ang mga Amramita
Isharita, Hebronita at Oselita ay binigyan din ng tungkulin. Si Sibuel na anak ni Gerson na anak naman ni Moises ang kanyang doble po ang kanyang kapunong namamahala sa mga kabangyaman at mga bodega. Sa lipi ni Eliezer, ang namamahala ay ang mga anak niyang sina Rehabias, Jesayas, Joram, Sikri at Selomit. Si Selomit at ang kanyang mga kapatid ang namamahala sa mga pinaglalagyan ng mga kaloob na itinilaga ni Haring David. Ng mga puno ng sambahayan at ng mga pinuno ng libu-libong kawal, buhat sa mga nasamsam sa pagkikidigma, naglalaan sila ng bahaging panustos sa pangangalaga ng bahay ni Yahweh at sa lahat ng kaloob na itinilaga ni Samuel na propeta, ni Saul na anak ni Cis, ni Abner na anak ni Ner at ni Joab na anak ni Sarbia ay inilagay sa pangalaga ni Selomit at ng kanyang mga kapatid. Ang mga tungkulin sa iba pang Levita. Mula naman sa mga Isharita, si Kenanias at ang kanyang mga anak ang itinilagang tagapagtala at mga hukom. Sa sambahayan Hebron, si Hasabias at ang kanyang mga kapatid na pawang may mga kakayahan ang nangalaga sa bansang Israel. Sa gawing kanluran ng Jordan, sila namamahala sa gawain ni Yahweh at naglilingkod sa hari. Naglilingkod sa hari ay 1,700. Ayon sa talaan ng angkan Hebron, si Jerias at ang kanilang pinuno noong ika-40 taon ng paghahari ni David, sinaliksik ang kasaysayan ng mga Hebronita at natuklasan na sa Jazer at Galaad ay may mga lalaking pambihira ang mga katangian. May 2,700 sa mga ito na pawang may kakayahan at mga pangulo ng sambahayan ang itinilaga ni Haring David upang mamahala sa mga Rubinita at Gadeta at sa kalahati ng lipi ni Manasseh. Sila ang pinamahala ni David sa gawaing panrelihiyon at pambayan. Chapter 27. Ang kaayusang sibil at militar. Ito ang talaan ng mga Israelita ayon sa kanilang angkan at sambahayan na naglingkod sa kaharian. Sila ay pinagpangkat-pangkat ng tig 24,000 at naglingkod bawat buwan sa ilalim ng kanilang puno tulad ng mga sumusunod. Si Jasobiam, anak ni Sabdiel, ang namahala sa pangkat na naglingkod sa unang buwan. Mula siya sa lipi ni Faris at ng unang buwan, ginawa siyang punong pangkalahatan ng mga pinuno ng hukbo. Si Duday, isang Ahutita, ang namahala sa ika-2 buwan. Ang namahala naman sa ika-3 buwan ay si Binaya, anak ni Juwaida, na saserdote. Ito ang binayang pinuno ng 30 bayani at pinakamatapang sa kanila. Ang namahala sa kanyang pangkat ay anak niyang si Amizabad. Ang pangkat naman na nanungkulan sa ika-4 na buwan ay pinamahalaan ni Asael, kapatid ni Joab. Kasama niya sa kanyang pangkat ang anak niyang si Badias. Ang pangkat namang nanungkulan sa ika-5 buwan ay pinamahalaan ni Samhut na Isharita. Ang namahala naman sa pangkat ng nanungkulan sa ika-6 na buwan ay si Isra, anak ni Akis sa Tekoita. Ang pangkat para sa ika-7 buwan ay pinamahalaan ni Hilis na Pilonita at anak naman ni Ephraim. Ang pangkat ni sa ika-8 buwan ay pinamahalaan naman sa Sibikay na Husatita mula sa liping Sarhita. Ang pangkat na nanunungkulan sa ika-9 na buwan ay pinamahalaan ni Abieser na Anatotita buhat sa liping Benjaminita. Ang pangkat namang nanungkulan sa ika-10 buwan ay pinamahalaan ni Maharay na Netofatita mula sa liping Sarhita. Ang pangkat na nanungkulan sa ika-11 buwan ay pinamahalaan naman ni Binaya na isang Piratonita mula sa lipi ni Ephraim.
Ang pangkat na nanungkulan sa ika-12 buwan ay pinamahalaan naman ni Hilday, isang Netofatita buhat sa lipi ni Otoniel. Ang mga pinuno ng mga lipi. Ito ang mga namamahala sa Israel. Sa lipi ni Ruben ay si Eliezer na anak ni Zeri. Sa lipi ni Simeon ay si Saphatiyas na anak ni Maaka. Sa lipi ni Levi ay si Hasabias na anak ni Kemuel. Sa lipi ni Aaron ay si Sadok. Sa lipi naman ni Juda ay si Eliu, isa sa mga kapatid ni David. Sa lipi ni Sakar ay si Omri na anak ni Mikael. Sa lipi ni Zabulon ay si Ismayas na anak ni Obadias. Sa lipi ni Neftali ay si Jerimoth na anak ni Asriel. Sa lipi ni Ephraim ay si Osyas na anak ni Asarias. Sa kalahating lipi ni Manasis ay si Joel na anak ni Pedaya. Ang namahala naman sa kalahating lipi ni Manasis na nasa Galaad ay si Ido na anak ni Sakarias. Sa lipi ni Benjamin ay si Jaasiel na anak ni Abner, at sa lipi naman ni Dan ay si Asarel na anak ni Jeroham. Hindi na itinala ni David ang mga Israelitang wala ng 20 taon sapagkat ipinangako ng Diyos na pararamihin niyang sindami ng mga bituin sa langit ang mga Israelita. Sinimula ni Joab anak ni Sarvia ang pagtatala, ngunit hindi niya ito natapos sapagkat ang Diyos ay nagalit sa Israel sa ginawang ito, kaya't hindi na ito napabilang sa talaan ni Haring David. Ang mga namahala sa kayamanan ng hari. Ang namahala sa mga kayamanan ng hari ay si Asmavet na anak ni Abdiel. Ngunit sa mga kayamanang nasa mga lalawigan, lungsod nayon at mga nasa mga tore, ang namahala naman ay si Jonathan, ang anak ni Osyas. Si Isri, anak ni Caleb, ang ginawa namang tagapamahala ng mga magsasaka ng kanyang mga bukid. Si Semi na Ramatita, ang namahala sa mga ubasan at sa imbakan ng alak. Ang namahalay si Sabdi na isang Sifmita. Si Baal-Haman na Gideria ang namamahala sa mga tanim na olibo at sikumuro sa Sifila. At sa budiga naman ng langis ay si Joas. Sa mga kawan sa pastulan ng Saron, si Sitral na Saronita. Sa mga kawan na nasa kapatagan, si Safat anak ni Adlai. Sa mga kamilyo naman, ang namamahala ay si Ubel na Ismaelita. Sa mga inahing asno, si Jedias na Meronotita, at sa mga kawan si Jasis na taga-Hagar. Ang lahat ng ito ay mga katiwala ng ari-arian ni David. Ang mga tagapayo ni David, si Jonathan, ang amain ni David, ang kinuhang tagapayo ng mga prinsipe. Palibhasa'y taong matalino at may pangunawa. Magkatulong sila ni Jehiel, anak ni Hikmoni, sa pagtingin sa mga anak ng hari. Ang isa pang tagapayo ng hari ay si Ahitophel, at si Husay naman na Arkita, ang kanang kamay ng hari. Nang mamatay si Ahitophel, ay pumalit si Juwaida na anak ni Binaya, at si Abiatar. Si Joab naman ang pinuno ng hukbo. Ituloy pa po natin mga kaibigan sa chapter 28. Ang mga tagubili ni David tungkol sa templo. Tinipon ni David sa Jerusalem ang lahat ng mga pinuno ng Israel, lahat ng puno ng mga lipi, lahat ng namamahala ng mga pangkat na naglilingkod sa hari, at ang mga pinuno sa mga pangkat na binubuo ng manlibo at mandaan. Tinawag din niya ang mga katiwala ng mga ari-arian, mga kawan ng hari at mga prinsipe, lahat ng mga may tungkulin sa palasyo, lahat ng matatapat at kilalang lalaki, at lahat ng mandirigma. Nang naroon na ang lahat, tumayo siya at nagsalita. Sinabi niya, mga kababayan, matagal ko nang minimithi na magtayo ng lalagyan ng kaba ng tipan at templo para sa Diyos.
Handa na ang lahat upang simulan ito, ngunit sinabi sa akin ng Diyos na hindi ako ang magpapatayo ng bahay para sa Kanya, pagkat lagi akong nakikidigma at maraming buhay na inutang. Gayunman, sa sambahayan ng aking ama, ako ang pinili ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, upang maghari sa bansang ito magpakailanman. Ang pinili niyang mangunguna ay si Judah, at nagmula sa kanyang lipi ang sambahayan ng aking ama. Sa amin namang sambahayan, ako ang kinalugdang mapili para maging hari ng buong Israel. Pinagkalooban ako ni Yahweh ng maraming anak, at mula sa kanila si Solomon lamang ang hinirang ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Ang sabi niya sa akin, ang iyong anak na si Solomon ang magtatayo ng templo para sa akin, sapagkat siya ang pinili kong anak, at ako naman ang kanyang ama. Patatagin ko ang kanyang kaharian magpakailanman kung patuloy niyang susundin ang aking mga utos at tuntunin gaya ng ginagawa niya ngayon. Kaya nga sa harapan ng Diyos na ngayon nakikinig, itinatagubilin ko na ingatan ninyo at sundin ang kautusan ni Yahweh, sa gayon mananatili sa inyo ang matabang lupaing ito at ipamamana naman ninyo sa inyong mga angkan habang panahon. At ikaw naman, Solomon, kilanlin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran siya ng buong puso, sapagkat batid niya ang laman ng ating puso at pag-iisip. Kung hahanapin mo siya, pakikita siya sa iyo, ngunit kung tatalikdan mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Alalahanin mong ikaw ang pinili ni Yahweh upang magtayo ng kanyang tahanan. Gawin mo na ito, huwag kang magpabaya. Ibinigay kay Solomon ang plano ng templo. Ibinigay ni David kay Solomon ang plano ng templo, ng portiko, ng mga taguan, ng mga kagamitan, ng mga silid sa itaas at sa dakong kabanal-banalan. Kasama sa planong ito ang mga patio, mga silid sa palibot nito at taguan ng mga itinalagang handog kay Yahweh. Kabilang din sa planong ito ang mga dakong inilaan para sa mga saserdote at Levita at sa mga maglilingkod sa bahay ni Yahweh. Itinakda niya ang timbang ng ginto o pilak na gagawing mga sisidlan, mga ilaw at patungan ng mga ito. Gayon din ang timbang na ginto na ikakalupkop sa bawat mesa na paghahanayan ng tinapay na handog, at ang pilak na isasangkap sa bawat mesang pilak. Itinakda rin niya ang timbang ng purong ginto na gagawing tinidor, mangkok at mga saro. Gayon din ang pilak at gintong gagamitin sa mga plato. Itinakda rin niya ang timbang ng dalisay ng ginto para sa altar na susunugan ng kamanyang. Gayon din ang plano at gintong gagamitin sa karwahe ng mga kerubin, na ang mga pakpak ay tumatakip sa kaba ng tipan. Sinabi ni David, ang mga balangkas na ito ay ginawa sa utos ni Yahweh, at kailangang ipaunawa ko ang isinasaad nito. Pagkatapos, sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, magpakatatag ka at hindi mo gawin ito. Huwag panghihinaan ng loob, ni mawawala ng pag-asa, sapagkat si Yahweh, ang Diyos na aking pinaglingkuran, ay sa iyo, hindi kanya pababayaan hanggang hindi mo natatapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod sa templo. Narito ang mga pangkat ng mga saserdote at mga Levita, handa para lahat ng gawain sa bahay ng Diyos. Buong puso silang tutulong ayon sa kanilang kaalaman, handang pag-utusan anumang oras. Nakakatawa po, si Haring David ay kanya nang ipinagbibilin sa kanyang anak na si Solomon ang lahat-lahat. Ituloy na po natin mga kaibigan sa chapter 29. Ang mga kaloob para sa templo. Ipinahayag ni Haring David sa madla, ang anak kong si Solomon ang pinili ng Diyos upang humalilis sa akin, ngunit siya'y bata pa at walang sapat na karanasan. Napakalaki ng gawaing kakaharapin niya, sapagkat ang gagawin niyang tahanan ay hindi para sa tao kundi kay Yahweh. Kaya sinikap kong magtipo ng mga gagamitin tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Napakarami ang inihanda kong batong at iba pang mahalagang mga batong panghiyas at
lamuti, lahat ng uri ng mahalagang bato at marmol. Hindi lang yan, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na rin sa gawaing ito pagkat kasiyahan kong magkaroon ng bahay si Yahweh. May nakalaan akong 115 toneladang ginto na mula pa sa Ophir at 265 toneladang dalisay na pilak na inilalaang pang kalupkop sa mga dingding ng templo at sa iba pang bagay na gagawin ng mga dalubhasang platero. Sino sa inyo ang handang magkaloob ng gawaing ito ni Yahweh? Tumugon agad ang mga pangulo ng sambahayan, ang mga pinuno ng mga lipi, ang mga pinuno ng mga hukbo, at ang mga katiwala ng hari. Kusang loob silang nagbigay, at ang natipon para sa gagawing templo ay 190 toneladang ginto, 300 toneladang pilak, 675 toneladang tanso, at 3,750 toneladang bakal. Ang iniingatan nilang mahalagang bato ay ipinagkaloob na rin sa kabang yaman ni Yahweh na pinamamahalaan ni Jehiel na Gersonita. Galak na galak ang mga tao sa kanilang pagkakaloob at labis namang ikinatuwa ni David. Pinuri ni David si Yahweh. Sa harapan ng mga tao ay tuwang-tuwa si David na magpuri kay Yahweh. Sinabi niya, karapat-dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, at pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming magkakaloob pagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ibinabalik lamang namin tulad ng aming mga ninuno. Kami nga'y mga dayuhan at nangingibang bayan. Ang pagtira namin sa daigdig na ito ay pansamantala lamang, hindi panatitilihin, O Yahweh na aming Diyos. Ang lahat ng kayamanang ito na natipon namin para ipagpagawa ng iyong tahanan ay sa iyo nga nagbuhat. Alam kong masasaliksik mo ang puso ng tao at natutuwa ka sa matuwid, O Diyos. Buong puso kong ipinagkakaloob sa iyo ang lahat ng ito. Nasaksihan ko rin ang buong pusong pagkakaloob ng iyong mga lingkod na narito ngayon. O Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, panatilihin mo sa isipan ng mga tao ang gawaing ito at akayin mo silang palapit sa iyo. Tulungan mo si Solomon na maging tapat sa pagsunod sa iyong mga utos at tuntunin sa gayon maitatayo niya ang tahanang aking inihanda. At sa lahat ng naroy sinabi ni David, purihin ninyo si Yahweh. Pinuri nga ng lahat si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga magulang. Yumuko ang lahat, nagpuri kay Yahweh at nagbigay galang sa hari. Kinabukasan, nagdala sila ng handog na susunugin, 1,000 toro, 1,000 tupang lalaki, 1,000 kordero, at mga handog na inumin. Masasaya silang kumain at umiinom sa harapan ni Yahweh noong araw na iyon. Minsan pa nilang kinalalang hari si Solomon at pinahiran ng langis. Pangalan ni Yahweh, si Sadok naman ay itinilagang saserdote. Mula noon, si Solomon na ang naghari sa Israel, kahalili ng kanyang amang si David. Siya ay naging matagumpay at sinunod ng buong Israel. Nanumpang magtatapat kay Haring Solomon ang mga pinuno at mandirigma. Pati ng iba pang anak ni Haring David, ibinuhos ni Yahweh kay Solomon ang lubos na pagpapala. Ano pat siya na ang pinakadakilang hari sa kasaysayan ng Israel. Ang buod ng kasaysayan ni David, si David na anak ni Jesse ay naghari sa buong Israel ng 40 taon, 7 taon sa Hebron at 33 taon naman sa Jerusalem. Nabuhay siya na matagal at namatay na mayaman at marangal. Si Solomon nga ang humalili sa kanya bilang hari. Ang lahat ng nangyari sa buong panahon ng paghahari ni David
ay nakatala sa mga aklat ng mga propeta Samuel, Nathan at Gad. Sa mga aklat na iyon nasulat ang buong pamamahala niya, ang mga nangyari sa kanya sa Israel at sa lahat ng mga kaharian sa paligid. Ayan mga kaibigan, natapos po natin ang unang kronika. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon dahil bukas po ay nasa pangalawang kronika na po tayo. Alam niyo po no, nakakaiyak yung pagpupuri ni Haring David sa Panginoon, na talagang inamin niya sa Diyos na ang lahat ng bagay na meron sila lahat ay pag-aari ng Panginoon. Kaya kanila lang ibinabalik sa Diyos yung mga pag-aari ng Diyos na nasa kanila. At talagang nakita ko po yung puso ni Haring David at ang mga puso ng mga itinalaga niyang mga pinuno sa bawat dapat pamunuan, na talagang wala pong nagsalungat nang sinabi ni David na si Solomon ang itinakda ng Diyos na humalili sa kanya, ay wala pong sumalungat kahit isa. Kumbaga nagkaroon po talaga ng pagkakaisa. Kaya po napakaganda po yung nangyari po, at ang lahat ay yumuko at nagpuri sa Panginoon. So, ganun nga po mga kaibigan, kahit man sa ating kapanahonan, kapag kami nag-sharing ng mga kapitbahay o kapatiran, lagi kong sinasabi na kahit isa ay wala tayo. Kung ano man ang meron tayo ngayon, mula po sa ating damit, sa ating mga sapatos o tsinelas, sa ating mga kumot, mga punda, mga unan, kortina, lahat, pati kutsara, pati asin, pati kanin, kaldero, lahat po ay pag-aari ng ating Diyos. Dahil nung dumating po tayo sa mundong ito, tayo po ay hubad. Wala po tayong dala kahit isang butil na kanin sa ating mga kamay. At purihin po ang Diyos habang tayo po ay nabubuhay. Kanya naman pong ipinagkaloob ang kanyang mga biyaya sa buhay natin, na kung minsan ay ipinagmamalaki na ng tao na parabang sila na ang may-ari, na parabang hindi na sa Diyos nagmula ang lahat ng meron sa kanila. Nawa ay magaya din po natin ang puso ni Haring David, na talagang namatay siyang marangal, sabi po dito sa binasa natin, na talagang hindi po nagbago yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. Yung patnubay at gabay ng Diyos sa kanya ay hindi inalis ng Diyos. Kaya napaka sarap pong pakiramdaman at pakinggan yung kanyang papuri sa Panginoon, na talagang hindi niya po inilagay yung sarili niya na sasabi niya, Panginoon, may ginawa din ako, kundi wala lahat. Dahil alam na alam ni Haring David na ang lahat ng nangyari, katagumpayan, lahat-lahat ay ang Diyos ang may gawa at hindi ang tao. So, yun lang mga kaibigan, nawa sa buhay natin ay lagi din nating isipin na kung ano man ang meron tayo sa panahong ito, yan po ay mula sa Panginoon at pag-aari ng Diyos. Upang sa ganon, kapag alam po natin na lahat ay pag-aari ng Diyos, hindi po natin kayang magmalaki sa harapan ng Panginoon. Mapapahiya po tayo. Kaya maraming salamat po sa salita ng Diyos ngayong gabi. Maraming salamat din po mga kaibigan sa inyong mga buhay na nandyan po kayo nagtsatsaga na makinig ng salita ng Diyos. Sabi ko nga po hanggat ako ay may hininga, hanggat kaya ko pang magbasa, hanggat nakikita ko pa ang Biblia at nababasa ko pa, ay magpapatuloy po tayo na magbabasa dito sa aking YouTube channel. Alam niyo po, bago po ako nagbasa ng Bible ngayong gabi, ay nararamdaman ko pong nagsisimulang lumulundag ang aking puso, na umaatake po siya. At habang nagbabasa na ako ay napansin niyo po ba na
inuubo ko, yung umuubo ako para lang makapasok po yung hangin sa aking baga o sa aking puso. At purihin ang Panginoon mga kaibigan. Okay na po ang aking pakiramdam. Ayoko pong ihinto kanina nang dahil lang sa pakiramdam na yon, dahil ang kaaway, alam niyo po ba, every time na magbasa po ako ng Biblia, kung ano-ano po ang aking nararamdaman, nandoong uubuhin ako na halos ayaw tumigil, nandoong magkakahula ng mga aso na para bang ayaw na nilang tumigil, na talagang may distraction. Pero ngayong gabi po ay panalo ang ating Diyos sa ating mga buhay, dahil hindi po tayo nagpa-distract sa mga gustong kumabog-kabog na puso at tumatalon-talon. Ano po? So purihin po ang ating Diyos ngayong gabi. Purihin po ang ating Panginoon sa ating mga buhay. At maraming salamat sa Diyos sa ating mga buhay sa buong maghapong ito, na siya po ang nag-ingat, hindi po tayo. Ang Diyos po ang nag-ingat sa atin at sa ating mga sambahayan at mga mahal sa buhay. Kaya mga kaibigan, muli salamat sa ating Panginoon. Salamat sa ating Diyos dahil merong salita ng Diyos na iniwan sa mundong ito, at ito po ang ating pinakamatindi at powerful na weapon ng ating mga buhay. Ano po? Kaya hanggang dito po muli mga kaibigan ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos, at loobin po ng Panginoon na sa araw ng bukas ay makapagpatuloy po tayo. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos, mga kaibigan. Samahan po niya tayo ngayong gabi sa ating pagtulog. Ganon din sa ating mga kaibigan sa iba't ibang panig ng mundo. Samahan po sila at ingatan lagi ng ating Panginoon. Tayong lahat mga kaibigan. Patuloy po tayong gabayan, patnubayan, kahabagan ng ating Diyos, at patuloy niyang mahalin. Salamat sa Diyos sa gabing ito mga kaibigan. Isa pong magandang gabi muli sa inyong lahat. Bye-bye po.